Okay, the t-test for correlated samples or paired t-test. So, ang next na dito kasi ay z-test na. Okay, practice exercises. Z-test na ang sunod. So, sa PDF na to may dalawang type ng t-test. So, yung pinakauna ay for independent sample. May kino-compare tayo na dalawang means from different groups. For example ay sa dalawang klase, may dalawang klase, dalawang section pala. And kino-compare nila yung performance nila by means of, means or averages. Yun. Kino-compute nilang nila kung sino mas magaling, kung pantay ba lang sila or ano. So doon ginagamit yung independent t-test for independent sample. Kung may kino-compare tayong dalawang example, dalawang section or dalawang group. Okay, ito naman correlated sample, siya ay ginagamit for one group lang siya. Unlike dun sa last ay two groups, ito one group. Pero may pinagko-compare pa rin tayong dalawang average. Okay. So, papaliwanag ko pa ito. Wait lang. Binabasa ko lang. Okay, hindi naman. Okay, this test is applied when the mean before is being compared by the mean after in certain evaluation of a group. This could be done by this simple diagram. Okay. For example, pre-test. Okay, sa isang SEM may pre-test lagi. Itong intervention, tawag lang siya dun sa parang naging way niya or treatment method. Treatment or method. So, pari ay pagtuturo or teaching. Yun na yung intervention doon. And then post-test or yung pari final test. Ngayon, pinag-compare natin kung yung average nitong sa pre-test ay ay equal pa rin dun sa post-test. Yun yung pinag-compare natin. Yung average ng dalawang though isang group lang siya, pero may dalawa tayong mean. May before and after. And then, kina-compare natin if there is significant. If there is significant. Okay. Kung walang significant siya, kung kumari ay, pero may t-value pa rin siya, kina-compare pa rin natin siya sa t-value, sa critical value. So, kung mas malaki yung na-compute natin dun sa critical value, ibig sabihin may significant na nangyari. For example, mas mataas yung naging score nila sa post-test kaysa sa pre-test. Pero kung mas mababa, ibig sabihin, retain natin yung null hypothesis. At meaning, equal lang yung performance ng pre-test or post-test. So, pwede rin siyang mas mataas pa sila sa pre-test and post-test. Pwede pa rin siya mag-significant. For example, ay pre-test nila ay ito yung average nila, ang post-test nila sobrang baba. Mas mababa sila sa pre-test. Pwede pa rin siya maging significant. Okay. Not equal. Okay, is used to find out difference exists between before and after means. So, before and after means, means naman average, maganda lang. Before and after average. So, if there's a difference in favor of the post-test and the intervention or treatment, okay, ay is effective. So, kung merong difference, ibig sabihin, naging effective yung pagtuturo mo. Okay, kung kuwari ay mas sobrang lumaki yung score mo sa post-test kumpara sa pre-test, ibig sabihin, effective yung pagtuturo ng teacher. Yun lang. Pero hindi naman siya nagagamit sa mismong ay nagagamit pala siya sa conclusion. Pwede mo siya i-conclude na mas na-effective yung nangyaring intervention or method. Formula niya, ito, saluhin nyo na lang or refer na lang kayo dito. Open notes naman. So, ito, okay, t-test. Ibig sabihin nito, ang DI difference the mean difference. Okay. Dahil meron siyang itong bar, D bar. So, pag letter D lang siya, difference ng kanilang mga score sa pre-test at post-test. Yung difference. Ito ay sum ng square ng difference and then sum ng difference. And then sample size, and lagi namang n ang sample size. Mas maintindihan nyo siya pag
Pag naintindihan nyo yung independent, yung t-test for independent samples, sobrang dali na nito. Okay, ganun din naman yung idea. Meron siyang, first day of class, yung teacher nila ay nagpa-pre-test, 50 item. Okay, then after semester, he gave a post-test, and then, kung sino yung sample dun sa pinakauna, sila din yung sample sa post-test. Okay, kaya isang group lang siya, pero may iba silang averages. May before and after. And then, 0.05, then level significant. Ngayon, he wants to determine if there is a significant difference between pre-test and post-test. Alam niyo na. Okay, ito lang yung table. Sa 15 students niya, ito yung score sa pre-test, score sa post-test. Parang tumas nga na, 29, 43, 8, 20. So, solution, problem din naman ito. Sinusulat yung problem. Hypothesis agad. Null hypothesis, there's no significant. Lagi naman tong ganito. Alternative, there's a significant difference. Whoa. There's significant difference between pre-test and post-test. So, kung may significant difference, pwedeng sobrang bumaba sila sa post-test or sobrang tumaas na sila. Okay. Pero pag medyo, pari ang average nila ay magkalapit lang, there's no significant. Kahit hindi talaga sila equal. Kasi kaya nga meron siyang level of significance. Siya yung nagdodraw ng line. Okay. Kung kahit hindi siya sobrang sakto. So, for example ay average nila ay 5.15, yung isa ay 5.18. So, depende sa level of significance. Kung pasok pa rin siya, retain or reject yung null hypothesis. Depende pa rin. Kaya siya may level of significance. Ganun din naman, kailangan nito nagka-plus or equal lang dito, pero ganun din naman kasi pag plus or equal, meaning two-tailed siya. And then compute the t-value. Okay, yun pa din naman alpha, degree of freedom, then yung refer na lang kayo dito dun sa baba. Hindi pa pala to Kala ko yung nag-exercise na So, compute t-value. Ginaya ko lang naman yung format na ako nagsagot kanina. So, meron dito, nandito yung score ng pre-test, ng post-test. Difference nila, minus nyo lang to isa-isa. Pwede siyang gawin sa Excel. Ito. Then, ito naman ay square lang. Puro positive siya. And then, sum nito, pag plusin nyo to. So, minsan talaga siya negative talaga siya. Minsan, nag-negative talaga yan. And ito, laging positive. And then ito 1.75. Ito ay galing average to, di ba? Average of mean. Ibig sabihin ipagpa-plus niyo to lahat and then divided by kung ilan sila. Bali 15 yata sila. So negative 175 divided by 15 ito ang sagot. Formula, i-plug in niyo na lang. Ito ay dito. So ito ay yung dito, yung mismong difference nila. Square root summation. So ito yun minus negative 175. Nasa labas yun, may square siya, baka makalimutan nyo to, over 15. Okay, yung n, then 15 times 14 siya kasi n minus 1. Kahit nga ito na ilagay nyo sa calculator mo, susunod na siya no calculator nyo. So pinapaganda lang, pinapahaba yung solution para mas maintindihan natin. And then, final answer, negative 8. Parang mali ito. Mali ba ito? Wait lang. Tingnan natin. Tingnan natin. Baka may kakaibang nangyayari dito. So, 11.67 square root of, so fraction siya, 2405 minus fraction negative 175 square 15 tsaka 15 times 4 15 times 14 pala. Okay, tama. Negative 8.87.
87 nakalagay dito. Negative 8.87. Siguro. Okay, iguanare. Sa akin kasi diretso na. Dito ay parang pinag-round off pa nila. Kaya nag-iiba talaga ang value. Kasi kayo mag-round off pag di pa tapos ang ano. Pero, ganun din naman siya. So, negative 8.87. Ganyan din. Negative 0.8. So, ganun din naman. Sige, yan na. Next, decision rule. Copy lang naman. So, kailangan yung makakompute natin ay mas malaki dun sa critical value. Okay, dito. Galing to sa t-table. Gets yun na yun. Conclusion, kung mas malaki man, okay, is beyond the critical value of negative 2145 at 0.5. Okay, baka sabihin nyo na mas mali itong negative 8.87. So, sabi ko nga, ito ay depende sa graph, dun sa Bell's curve, sa bang hypothesis. Okay, pag nagana tayo dito ng tawag dito ng critical value o 2.145, so nandito siya 2145 itong kanto to. So two-tailed siya. Pag nasa labas siya, reject. Pag nasa loob, so ganun din, nag-exceed siya, negative 8.84. So sobrang layo na siya. Nagpas na siya dito sa negative 3. So kaya wala na siya sa graph. Yun, reject na. Ganun lang yun. So, pwede rin namang i-absolute mo. Ganun din. Absolute nyo pareho. And then, lagpas pa rin siya dito. Yan mismo. Then, draw the conclusion. Greater than. Okay, ba yan siya? Then, the null hypothesis, therefore, to reject. Okay, reject siya in favor of research hypothesis. Yan, tama. So, this means that the post-test result is higher than the pre-test result. It implies that the method of teaching of the professor is effective. So, nagamit din yung effective daw kasi nagkaroon ng significant difference. Significant difference dahil mas beyond or mas malaki siya dun sa ating critical value. Ganun din naman dito. Okay, may coach tayo. Yung 5 runner niya, pinag-compare niya yung time niya before yung time niya sa pagtakbo before and after training. So, basta may before and after, gamitin nyo t-test for correlated sample. Pero dito sa table na to, bumagal sila eh. Average time before training, mabilis sila. Tapos bumagal sila, average, pagod na eh. Kaya babagal sadya sila. Pero ito, it implies that so, he claimed that the times of his 5 runners will improve before and after the game. Sabi daw mag-improve. There's a significant difference on the average time of running. Okay. Pero sinasabi niya na mag-improve. Ibig sabihin, bibilis yung pagtakbo nila. So, dapat one-tailed to eh. One-tailed. Yun ang pagkakaalam ko. Okay. Kung sinabi nyo dito, ang claim niya ay may significant difference yung average time before and after. Pero sabi niya kasi dito, improve. Parang one-sided siya. So, sinasabi niya na after nito ay bibili siyang tumakbo. One-sided. Kaya one-tail siya. One-tail din pag sinabi niya babagal silang tumakbo after training. Yun yung mga one-tailed na cases. Pero pag sinabing may significant difference, bumilis man or bumagal sila ng takbo, yun yung two-tailed. Okay. Next, okay, hypothesis, there is significant. Napaka-common itong there is no tsaka significant. Okay, level significance, alam niyo naman to. Ayaw nga pala, ang degree of freedom dito ay n-1 lang. Nung sa huli ay n sub 1 plus n sub 2 minus 2. So, dahil nga isa lang yung group natin, so, isa lang yung mga minus natin. N-1 lang. Okay. Ganun din naman siya. Kahit magkamali ka, 15 pa rin yung gagamitin mo. 15 plus 15. Ay, hindi pala. Mali. Okay. Ito ang gamitin nyo. Isa lang siya. N-1 lang siya. Pag correlated.
Then, makakompute nyo siya. Then, ganun din naman yung gagawin. And then, na-compute niya ay 2.850. Beyond pa rin. Pero hindi niya pinansin yung sinabi ng yung claim nung is the coach claims that the times of the 5 runners will improve before and after the training. Mag-improve before and after. Ba't may before? Tumagal nga sila eh. Pero decision rule, isa lang naman yan. Basta computin nyo na lang to. Kaya nyo na plug in formula. Kung ano yung mga nakuha nyo dito. Okay. Ang ginawa nyo lang naman ay pinag-minus yung dalawang data, pinag-square, kinuha yung sum nito, sum din nito, kinuha yung mean. So, 0.48 divided by 5 lang kasi 5 yung runner niya. Ito ang makakuha natin, 0.096. And then, ito, substitute nyo na lang sa lahat. Decision rule, isa lang naman. Kung mas malaki yung na-compute natin dun sa critical value, kung mas malaki, ay reject natin yung null hypothesis. Pero pag mas maliit siya, accept natin, dito lumabas ay 2.815. Tama kaya? 2.096. Skip nyo kung gusto nyo. 0.096 square root of 0.0694 minus, mali ako, minus square root 0.48 5 times 4, so 20. 2.811. Tama lang. 2.811. Pero 2.82 yun pag nakataon. So, greater nga siya dun sa critical value. Dapat to yan 1 till 3. So, greater siya. Then, level of significance for degrees of freedom. Then, dahil nga mas malaki, reject natin yung alternative hypothesis. Then, ulitin nyo na lang kung ano yung nasa therefore to reject ulit. Then, kung na-reject siya, copy nyo na alternative hypothesis. This means that there is a significant difference in the average time of running before and after training. O, ano naman nandito siya. Pero kung mas maliit, copy nyo. This means that there is no significant difference. So, yun. Exercise test na lang sunod.